So ito po mga kaibigan ang lahi ni Esau. So hindi na natin ito masyadong yung bang iniisip or inalam yung mga lahi nila. Pero at least nabasa natin ganito pala yung mga istorya nila. Dahil nga 'di ba sinabi naman na ang ibang lahi ni Abraham ay magiging hari din, no? At makikita talaga natin sa umpisa pa lang, mula pa lang kay Adam at Abel ay meron ng dalawang hindi magkaparihas ng pag-uugali. And then nakikita din natin sa angka ni Abraham, no? Na meron ding hindi magkaparihang pag-uugali kagaya na lang ni Esau at ni Jacob. So dito po makikita talaga natin yung mga lahi ba na nananalaytay mula pa sa unang panahon na nananalaytay din po sa atin ngayon. Kung tutuusin, kung saan tayong blood na nananalaytay nagsimula, no? Kung anong blood talaga tayo nanggaling DNA natin mula ba sa DNA ni Cain o ni Abel, no? Kaya meron talagang kumbaga sa another spiritual word is yin yang or positive, negative, good and bad, no? Bad and good. Kaya itong dalawa para sa akin ay hindi nagkakahiwalay. Kumbaga din sa ating Panginoong Hesus, nandiyan siya, nandiyan din yung kaaway niya. Kaya sa buhay natin mismo po, tayo po ang pipili kung saan tayo magpapasakop, sa mabuti o sa masama. Pero gaya ng sabi ko rin na yung DNA natin, yung espiritu natin baga sa spiritual na pananaw, yung espiritu natin kung saan talaga siya nanggagaling, no? Kasi hanggang ngayon hindi naman yan sa akin mga kaibigan, para sa pangunawa ko po, hindi po yan nagbabago. Makikita natin dito sa istorya eh. Sa akin, nandito pala ako sa Genesis, no? Pero na-feel or sa pangunawa ko po na yung mga istorya nila ba, yung kanilang pinagmulan ay meron talagang pinagmulan sa masamang espiritu o masamang pag-uugali, mabuting pag-uugali at mabuting espiritu. Kaya hindi po yan nakapagtataka. Kaya all in all, masama man o mabuti, ngayon binigyan tayo ng isang tao lang para po lahat, masama man o mabuti ay maging